Three famous description of love. Una po, giving over getting. Pangalawa po, commitment over feelings. Pangatlo, the long haul over the short term. Bali po yung yung una. Giving over getting. Bali po ito yung, kung meron pong dapat mangibabaw, yun po yung pagbibigay. Kaya nga po yung pagmamahal, kayang gawin ang lahat at handang ibigay ang lahat. It can cause everything kasi yung character ng pag-ibig ng pagbibigay. Giving makes love exist, for without giving love is not genuine. Ang pag-ibig ay hindi lang pagbibigay at hindi lang pagtanggap. Yun po. Bali po kasi, sa atin po kasi, di ba, kapag halimbawa, yung sa kapwa mo, nagbibigay ka, kumbaga, dapat po hindi tayo nag-expect ng kapalit. Kasi po, yung magbibigay po ng kapalit sa'yo, yun na po yung gagamitin ni Lord na ibang tao para po magbigay rin, kumbaga yung pagmamahal nga po na tinatawag natin. Bali, lahat po ng halimbawa marunong magbigay, lahat po ng blessings na yun po matatanggap mo galing po sa Kanya. Mahirap para sa atin po, di ba? Napakahirap magbigay, lalo na kapag yung pong isang bagay last mo na, di po ba? Halimbawa, yun na po yung kailangan mo, tapos ipapamahagi mo pa siya. Si Lord po kasi, kung ikukumpara natin, yung pagmamahal po niya, walang hangganan. Bali, yun nga po, inalay yung kanyang buhay para sa pagmamahal niya sa atin. Bali, yun po yung gusto niyang iparating. Tapos po, yung pangalawa, commitment over feelings. Ang pagmamahal ay dumawa ko sa kalaliman ng estado, yun po ay yung tinatawag na commitment. Ang pag-ibig ay nagsimula sa feelings. Halimbawa po, nung yun po, pagka in love ka, di po ba, feeling mo, lagi kang masaya, lagi kang nakangiti. Pero hindi po dapat sa level na yon. Dahil ang pag-ibig, kapag puro feelings, hindi po yan nagtatagal. Hindi po nagtatagal yan. Kaya po may commitment na tinatawag. Hindi po ba, halimbawa, nag-enjoy ka po sa isang material na bagay, yun po, yung pagmamahal mo po doon, natatapos. Pero sa halimbawa po sa mag-asawa, hindi na sila magkasundo, tapos lagi na po silang nag-aaway, di ba? Yung pagmamahal po, naglalaho, yung emotion naglalaho, pero yung commitment po nila sa bawat isa, yun po, hindi po siya nawawala. Kaya po, nananatili silang magkaisa. Ano po, feelings is more on infatuation and commitment is more on genuine side of loving. Lagi po nating tatandaan, ang emosyon ay nawawala, pero dahil sa commitment, nananatili po itong pagmamahal. Tapos, pangatlo po. Medyo madali lang po yung kasi pinakabaho ako. Pero biglang parang po. Nawala lahat. Yung pangatlo po, long haul over the short term. Ito po yung summary ng number 1 tsaka number 2. Yung dalawang punto po na nauna, na kahit po ang mangyari sa love always prevail, ang pag-ibig ay mananatili magpasawalang hanggan at magpakailanman. Sabi nga po sa Bible, there are 3 great things in our life. Yun po yung faith, hope, and love. Dahil ang pagmamahal hindi po nawawala. Ang pagmamahal o ang pag-ibig ay parang guhit. Guhit na
pag gumuhit po kayo ng ng pabidog, ang pagmamahal po, parang guhit yan. Wala po siyang katapusan. Wala po siyang wakas. Dr. Love, ha? Even when we are die, kahit po tayo mamatay, love will remains and stay the same. After all, kung tayo po ay makakarating sa kaharian ni Lord, yun po ay dahil sa pagmamahal. Di po ba, dito sa lupa, kumbaga, nabuhay na po tayo sa pagmamahal, di po ba? Mas more pa po sa langit, kasama si Lord. Tsaka po, lagi po nating tandaan, ang pagmamahal, hindi po siya kontrata. Na pag pinirmahan mo, after 3 years, 2 years, mawawala. Ito po ay covenant. Amen. Covenant na walang dulo o hangganan. Yun lang. So ito na po yung conclusion. Medyo mabilis nga po talaga. Bagay mo lang. Well, you will not succeed if you do not abide in Christ. May the Lord direct your heart into the love of God and into the steadfastness of Christ. To be God be the glory. Tubig. Papayarin mo sa basto. Hallelujah. Sige po, minsan po palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa aking kapatid na si Kuya Ruel. May tanong lang po ako sa Kuya Ruel. Isa lang po. Tutas 10 minutes yung 10 minutes, ubusin ko na. Magkabalagtas ko na ka po ba? Magkabalagtas mo na ka. Hindi po. Sabi nga po sa katabi, I love you. I love you. Love you, love you more. Love you. Palagpakan po natin ang Panginoon. Sabi po nga, unconditional love. Hallelujah. Ano po ba ang unconditional love? Di po ba, yung pinaka-importante, pinaka-number 1, pinaka-masarap na pagmamahal ang binigay sa ating ng Panginoon. Dahil yun po ay pinangalan natin sa ating pong foundation. Ang Agape Love. Wow! Yan po binigay sa atin ng Panginoon. So dahil po sa love na yan, nagkaroon po tayo ang Panginoon po at tayo po ay nagkaroon po ng covenant sa isa't isa. Yun po ay ibig sabihin. Si Lord po ang unang nagmahal sa atin, nang dahil po sa pagmamahal, kaya po tayo ay naligtas. Pero ang family po, husband, wife, kahit po mga kaibigan, at sa ating po mga sitwasyon sa buhay, pag po tayo ay may quarrel, nagtalo-talo, pero pag sinabi mong love, period, wala na pag-uusapan. Kasi nandun na po yung love eh. Wala na. Amen po ba tayo doon? Amen. Ayun po ba pag sinabi natin ito sa asawa, nag-aaway kami sister wife, talagang nadunas talaga sa 100%. Worst to worst. Worst na po ang away natin. Pero pag sinabi, mahal na mahal kita. Ganun din po ang Panginoon. Ano ka pa man? Sino ka man? Saan ka man po galing? Nag-backlash po si nanay, oh. Diyan! So, ganun din po ang Panginoon. Hindi po tingin ng Panginoon, yung kung ano tayo, kung saan ka nang galing, kung ano ka pa man, kung ano ang dala-dala mo. Yung tinignan ng Panginoon ganyan, at tinignan niya yung pagmamahal niya sa ating lahat. Sabi nga po, no family is perfect, we argue, we fight, we even stop talking to each other at times. But at the end, family is family. The love is always there. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon.